Ang tindi, di ba? Ang tindi. Sabi ko nga, tangina, di man lang naghanap ng ibang abogado. Talagang nagtitipid? Nagtitipid kayo, Malacanang? Marcos, hindi rin daw ito ang parehong grupo na lumapit sa kanya noon. Sabi ni Erice, kasi di ba may lumapit sa kanya, ibang grupo daw ito. Ay, diyan pa lang Brad, amoy na amoy ko na. Ano ibig sabihin? Nung nireveal ni Erice na may planong may mag-impeach sa kanya, may ibang grupo na lumapit sa kanya, napanood ng Malacanang. Putang ina, impeach tayo ah. Unahan na natin. Unahan na natin. Kasi remember, pag inunahan mo yan at na-dismiss yan, meron ng 1-year ban. Hindi mo na pwedeng ulitin yung impeachment. Di ba? So naiisip tuloy ng taong bayan, ito ay isang moro-moro lamang na impeachment. Ibig sabihin, isang, alam mo yon, isinampa ito para ma-dismiss at mailigtas na si Marcos for 1 year. Nako po. ICC. Pati na rin yung umano'y drug addiction. So ayan, tingnan ninyo ha kung ano yung ground of impeachment. Dinikit si Pangulong Duterte doon sa issue ng ICC. Tapos, alam naman natin, doon sa drug addict issue, ayan po ay galing sa mga Duterte at syempre kay Senator Amy. So diyan sa forma pa lamang nung impeachment complaint, mukhang pinalalabas na ito ay galing sa mga Duterte. Issue ng impeachment ni Marcos. Totoo kaya yan? O isang lokohan lang. O it's a prank. Ika nga, sabi ng mga iba. It's a prank. Pare sa Blue Ribbon Committee ni Lacson. Gago! Sabi nga niya, shut the F up daw. Sino kayo sinasabihan niyang gano'n ano? Sabi kasi ni Lacson dun sa kanyang intro, yung mga bumabatikos daw sa kanya ay shut the F up daw. Abay, mana pala ito kay kay pangalan nito, yung wag nyo akong utusan. Si Recto. Mana pala ito kay Recto, bawal silang punahin. Kaya shut the F up daw. Alam mo, ang inaantay ng taong bayan, diyan po sa Blue Ribbon Committee, ay yung revelasyon ni Libiste. Pero barabagang dinaanan lang. Naku, pag-uusapan natin yan. At hindi lamang po yung dinaanan lang ha. Pag titingnan nyo talaga yung YouTube, wala masyadong nagbalita. Hirap na hirap akong hanapin. Bakit kaya? Bakit kaya? Tapos sasabihin mo, Lacson, shut the F up. Gago! You shut the F up. Ikaw ang tumahimik. Dahil tumahimik ka na. Dahil tumahimik ka na sa issue ni Libiste. Nawala na yung usapan kay Libiste. Napunta na sa mga ewan ko kung ano ba isyong gusto nyong palabasin. Di ba? Ay nako. Anyway, pag-usapan natin yan mga kababayan dahil alam mo matindi ang matindi ang pangyayari sa social media. Ha? Tingnan natin ha. Una-una itong impeachment. Panoorin natin ha. Isinampa na sa Kamara ang kauna-unang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House correspondent Marian Enriquez. Marian, anong basihan ng sinampang impeachment complaint? Jiggy, may iba't ibang grounds nga na nakasaad sa impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos na isinampa nga kaninang umaga ni Attorney Andre De Jesus. Inendorso ito ni House Deputy Minority Leader at Pusong Pinoy Party List Representative Journey Jet Nisay. Kabilang nga doon sa grounds for impeachment ang umano'y pag-utos ng Pangulo na isuko si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal... So linawin natin ha, ang nagsampa ng nagsampa isang abogado. Okay, isang abogado na ayon sa balita ay dating abogado ni First Lady according to politico.com.ph, ha?
Yan ang sabi ng balita eh. Oh. Tapos, yun yung nagsampa ng impeachment. Ang nag-endorse ay isang quote-unquote contractor daw. Congressman na isang contractor. Pero ito, matindi dito. Ipapakita ko sa inyo kung papaano etong media ay ay misleading. Okay? Misleading po. Bakit to? Tuloy natin. Ipe-play ko sa inyo kung bakit ko nasabing misleading tong mga to. Court o ICC. Pati na rin yung umano'y drug addiction. So ayan, tingnan ninyo ha kung ano yung ground of impeachment. Dinikit si Pangulong Duterte doon sa issue ng ICC. Tapos, alam naman natin, doon sa drug addict issue, ay yan po ay galing sa mga Duterte at siyempre kay Senator Amy. So diyan sa forma pa lamang nung impeachment complaint, mukhang pinalalabas na ito ay galing sa mga Duterte. Pansinin ninyo ha, maging observant po tayo. Ang Pangulo na sagabal daw para magampanan ng Pangulo yung kanyang tungkulin. Nakasaad din sa complaint Jiggy, yung pagkabigo raw ni Pangulong Marcos na i-veto yung unprogrammed appropriations sa national budget mula nga sa 2023 hanggang budget ng 2026. Dagdag pa nga sa reklamo nakinabang umano yung Pangulo sa flood control kickbacks at ginawa umano niya yung Independent Commission for Infrastructure o ICI para nga pagtakpa ng kanyang mga kaalyado. So, Ang bahagi ng ayan. pahayag ni Atty. De Jesus. Ito, paliwanag ko lang sa inyo. Parang isang kasinungalingan ay magmukhang totoo. Hahaluan mo talaga ng katotohanan. Kalhati katotohanan, kalhati mukhang delicates. Ano ibig ko sabihin? Halimbawa, yung mga asawa ninyo nagpapalusot sa inyo. Saan ka galing? Umuwi ng madaling araw. Sabi mo, sa opisina, may meeting. That's half truth. Pero that is the truth. Ang galing naman talaga siya sa opisina at may meeting nga naman talaga sa opisina. Tapos, sumegway nga lang. Sumegway nga lang kung kani-kanino, kung saan-saan. Pero the truth is, talaga naman galing siya sa meeting. Galing siya sa opisina. Kasi doon naman talaga siya nagtatrabaho eh. So, yun yung sinasabi nating half-truth. Hindi ba? Ang tamang tanong ay, saan ka galing panggaling mo sa opisina bago ka pumuwi? Yun! So, itong sinasabi kong ito, para bagang sinasabi dito, ito talaga yung grounds for impeachment. Pero ididikit namin ang mga Duterte. Para mukhang ang nagpapa-impeach ay ang mga Duterte. Naku po. Gago! Delicates talaga. Tapos, eto pa, misleading. Tuloy natin. May papakita ko sa inyo misleading. At Congressman Nisay. No one, not even the president, is above the law. So sabi nga, mapanagot ang dapat mapanagot. So siguro, mapanagot ang totoong may mga sala. Sorry kung to ask. Eto ha. Bakit etong congressman na ito ang nag-endorse? Si Representative Jet Nisay, isang kontraktor. Daw, according to this news, as a matter of fact, yan ang thumbnail nila. Papakita ko ha. Ayan po ang thumbnail ng News 5. So para bagang pinalalabas sa tao yung inaakusahan na kontraktor o yung congressman na inaakusahan, si Nisay, na inaakusahan na may katiwalian or whatsoever. Inaakusahan yan ngayon eh. Actually, ang nag-akusa dyan, Malacanang. Okay? I-google nyo po, nasa balita po yan, inakusahan yan ng Malacanang. Isa yan sa mga parabagang ibinigay na listahan na kontraktor. Congressman na kontraktor. Okay? Ngayon, bakit siya ang nag-endorse? Para mukhang kaya niya kinakasuhan si BBM o kaya niya in-endorse yung impeachment ay dahil gumaganti lang siya. Dahil siya ang unang inaccuse. So madaling salita, parang ang pangit ng dating sa taong bayan.
Kaya inakusahan niyan si BBM ng impeachment, it is because contractor yan. Yan, tingnan ninyo thumbnail. Always remember these people in the house. Okay? Always remember this. I've been studying vlogging for a couple of years. Talagang pinag-aaralan ko kung paano mag-vlog, kung paano palawakin ang market sa vlogging. At ang laging number 1 na sinasabi ay make sure maayos ang thumbnail at ang title. 50% ng iyong quote-unquote success sa pagbablog ay yung thumbnail and the title. Which is, yung title ay nasa thumbnail din minsan o kadalasan. So dito pa lang, kitang-kita mo na may pagbali na ng katotohanan. Ano ibig sabihin? Dito pa lang, ang pinakikita na sa minds ng mga taong nanunood, bago pa panoorin yung video, sinasabi na nila nitong TV5, itong News 5, na sinasabi na itong tao na ito, kaya ito nagdedemanda, kaya ito nagpa-impeach ay dahil siya ang unang inakusahan, o siya ay kontraktor, siya ay kumita, siya ay parang ganun ang pinalalabas. Kasi nga again, ang mga kontraktor na congressman ina-accuse ngayong panahon na ito. So, yung palang pinalalabas, 50% na pinalalabas ng news na ito ay tila hindi karapat-dapat kasuhan o impeach si PBBM dahil ang mga nag-aakusa sa kanya yung talagang mga tunay na akusado. Yan po ang pinalalabas. O, tuloy natin Panagot ang totoong may mga sala. Thank you. Sir, sorry to ask this question, pero are you working with the side of the Vice President? Are you working at the side of the Vice President? Napakaano naman nung question na yun? What made you think that way na kaya pinapa-impeach because of the Vice President? First and foremost, tinanong nyo ba yan nung panahon na in-impeach si VP Sara Duterte? Are you working in the side of the President? Wala Walang ganyan. Eto, inintriga nyo na kaagad, are you working sa side ng Vice President? Tingnan nyo pa kung paano nila i-insinuate Tingnan ninyo, ipapakita ko sa inyo. No. For some, it might be laughable. For some, it might be trivial. But an allegation that our sitting president might be somehow involved in an addiction of some sort to prohibited drugs should be alarming. At Marian, anong background ni Attorney De Jesus at Congressman Nisay? Jiggy, 20 taon na ngang nagpa-practice bilang isang litigation lawyer itong si Attorney De Jesus at napag-alaman naman natin na isang contractor ang nag-endorso ng naturang complaint na si Congressman Nisay. Pagmamayari niya yung kumpanyang JVN Construction and Trading at isa nga siya dun sa mga nirekomendahang kasuhan ng plunder at graft ng ICI. Ayan malinaw, hindi po sa akin ang galing Hindi po sa akin ang galing na inakusahan ng ICI. Galing po yan mismo doon sa reporter. Inakusahan ng ICI etong si Nisay, si Congressman Nisay, si Representative Nisay na kontraktor. Congressman na kontraktor. Dahil nga doon sa pagtanggap ng government contracts habang nakaupo siya sa pwesto. Jiggy. Marian, ano naman ang reaksyon ng mga House leaders sa sinampang reklamo laban sa Pangulo? Jiggy, para kay Senior Deputy Minority Leader Egay Erice, kaduda-duda umano itong motibo ni De Jesus. Siya rin daw kasi yung abogadong nagsampa ng disbarment case laban kay Attorney Glenn Chong, kaugnay nga dun sa pambabastos at physical threats nito kay First Lady Liza Araneta. So ito, ang abogado ni Lisa Marcos, okay? Ay ito, nung sinampahan si Attorney Glenn Chong ng disbarment case. Same lawyer na nagsampa ng impeachment kay Marcos ay dating lawyer daw according to this report
dating lawyer daw ni Lisa Marcos na nagsampa ng disbarment case against Glenn Chong. Kailangan ko pa bang espelengin? Your guess is good as mine. Sabi nga. Gago! Pag mga ganyan, napapa-English tayo eh. Di ba ho? Ang tindi, di ba? Ang tindi. Sabi ko nga, tangina, di mala naghanap ng ibang abogado. Talagang nagtitipid? Nagtitipid kayo, Malacanang? Marcos, hindi rin daw ito ang parehong grupo na lumapit sa kanya noon Sabi ni Erice, kasi di ba may lumapit sa kanya, ibang grupo daw ito. Ay, diyan pa lang Brad, amoy na amoy ko na. Ano ibig sabihin? Nung nireveal ni Erice na may planong may mag-impeach sa kanya, may ibang grupo na lumapit sa kanya, napanood ng Malacanang. Putang ina, impeach tayo ah. Unahan na natin. Unahan na natin. Kasi remember, pag inunahan mo yan at na-dismiss yan, meron ng 1-year ban. Hindi mo na pwedeng ulitin yung impeachment. Di ba? So, naiisip tuloy ng taong bayan, ito ay isang moro-moro lamang na impeachment. Ibig sabihin, isang, alam mo yon, isinampa ito para ma-dismiss at mailigtas na si Marcos for 1 year. Nako po. Ibig sabihin, next year na uli yung impeachment. Gago! Pakisulat nga yung mga komento nyo dyan kung ganyan din ang inyong naiisip. Kasi ganyan na nababasa natin sa social media eh. nga sa planong impeachment complaint at dagdag pa nga ni Erice, malaki yung tsansang ma-dismiss agad ang naturang reklamo dahil sa lack of form and substance. Kita ninyo? Lack of form and substance. Importante kasi yan, mga kababayan. So ginagago nila na naman yung sistema. Tinatarantado na naman nila yung proseso. Di ba? Ganyan yung ginawa nila doon sa impeachment ni VP Sara Duterte. Ginago nila yung proseso kaya ibinalik ng Supreme Court. Remember that. Marami sinabi ang Supreme Court. Ang isa sa mga sinabi sa pagkakaalala ko, correct me if I'm wrong, sa pagkakaalala ko, kasi nga hindi man lang nabasa ng mga tao, ng mga congressman, yung complaint, no time, at the same time, para bagang hindi nabigyan ng pagkakataon si Vice President Sara Duterte na sagutin yung reklamo. So, medyo talagang gawain nila yung gaguhin ng proseso. At isa na nga ho ito, yung substance, walang kwenta. Diba? Walang kwenta daw, sabi ni Erice. Ito yung pahayag ni Congressman Erice. I'm still puzzled with what is the motive because anytime any person can file a complaint until within the week. So pareho lang. It will be consolidated. It will be referred to the Committee on Justice. Jiggy, question din nga ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte yung impeachment complaint laban sa Pangulo. Tinawag niyang... Eto ha, something fishy to. News 5, makinig kayo sa akin. Akala ninyo makakalusot kayo sa taong bayan. Kung nakakalusot kayo sa mga tangang mga pinklawan at saka mga teroristang makakaliwa, kay Banat Bay di kayo makakalusot. Kita ninyo? Sa dami-dami ng bidyong ginamit dito, sa dami-dami ng bidyong ginamit nyo kay Paulo Duterte, yung may suot pa siyang PPP, na same din ng initial ng abogadong nag-endorse ng impeachment na si Congressman yung nagsampa, si Nisay ba yun? Tama. Oh, nakakalimutan ko na kagad. Di ba? So same. Pero wait, chotomate. Chotomate ko desay. Ha? Tingnan nyo ha. Baka naman Banat ba ikaw lang nag-iisip niyan? Ikaw lang nag-iisip na sinadya ng TV5 yan. Ay sige, i-play pa natin. Tandaan ninyo, si Congressman Nisay ay isang PPP party list. Ano yon? Yung Pusong Pinoy
Party List. Okay, PPP. Macau ang reklamo. Kapag daw kasi na-dismiss ito, isang taon na naman ang hihintayin para nga maghain ng bago. Pero itinanggi ni Attorney De Ah! Huli! Huli kayo! News 5. Talagang ipinokus nyo pa yung PPP. Gago! So maituturing ba kayong fake news dahil sa ginawa nyong yan? Or misleading dahil sa ginawa nyong yan? Remember PPP, Pusong Pinoy Party List, yung nag-endorse ng impeachment ni Marcos na si Representative Jet Nisay. PPP Party List. Okay? But, ngunit datapat subalit, iba po yung PPP na suot ni Pulong Duterte. Ibang party list yan. Anong party list yan, mga kababayan? Yan po ay Puwersa ng Pilipinong Pandagat. Yang Puwersa ng Pilipinong Pandagat, isa pong Duterte ang first nominee niyan, si Harold Duterte. Ulitin natin. Yung Jet Nisay, Puwersa ng Pilipinong Pandagat. Ay, sorry. Ulit. Kay Jet Nisay ay, pangalan nito, yung Pusong Mamon. Ayun. Pusong Pinoy Party List. Yung kay Pulong Duterte, ay yung kay Harold Duterte, alam nyo po, walang iba kung hindi Puwersa ng Pilipinong Pandagat. So, what's the proof? Papakita ko lang. Ito yung nag-impeach. Pakita lang natin, ha? Wait. Si Jet Nisay. Ayan, malinaw ho yan. Nakasulat po dyan. Puwersa, ang nakasulat po dyan ay Pusong Pinoy Party List. Kasi naman, pati yung mga ganyan, di ko alam bakit nagkakaroon ng mga ganyang party list Pusong Pinoy Party List. Okay? Pusong Pinoy Party List. Ano naman yung party list ni Pulong Duterte o yung anak niya? Ito naman po. Ano yan? PPP Party List. Kita nyo, same logo? Ano po yan? Yan po ay Puwersa ng Pilipinong Pandagat. So kahit nga ako, namimix ko Kaya lang, sa dami-dami ng video na gagamitin ng News 5, bakit ito ang ginamit? News 5, are you trying to insinuate na si Pulong Duterte ay kakampi ni Nisay? Ni Congressman, Representative, Congressman, Representative Nisay? Ha? Yan bang sinusubukan ninyong subconsciously ipasa sa pag-iisip ng mga Pilipino? Kung makakalusot kayo sa mga tangang pinklawan at mga pingtae at sa mga teroristang makakaliwa, hindi kayo makakalusot sa mga banateros. Booking kayo dyan. Magkaibang party list yan, pero bakit yan ang ginamit ninyo? Napaka-obvious. na konektado siya kay Pangulong Marcos. Narito ang kanyang pahayag. So talagang inano ninyo zinumpa ninyo. No links with the president himself. I've never met either the president. I have never met the president or the first lady. Bakit sabi ng News 5? Kayo daw ay abogado ni First Lady ni Lisa Marcos. So ibig sabihin sinungaling yung News 5? O kayo ang sinungaling? Hindi. Linawin natin. Diba? Napaka-importanting maunawaan natin ito, mga kababayan. Tuloy. Or the first lady. What does matter to me is that there's a need to hold the president accountable. The grounds are there, and I'm looking forward to an opportunity, an avenue through which to have all these grounds ventilated. Ayan.
Jiggy, para naman kay House Speaker Boji D, walang basehan para ipa-impeach nga itong Pangulo. Aniya, malinaw na ginagampanan ng Pangulo ang kanyang mandato. Jiggy. At Marian, ano ang magiging sunod na proseso ngayong natanggap na Yari. Secretary General ang impeachment complaint? Jiggy, ayon sa Secretary General ay ire-refer na nila ito sa Office of the Speaker. Oras. Wow, ang bilis! Wow, ang bilis! Dati, inantay nyo pa umabot dun sa fourth complaint bago nyo ni-refer. Sinigurado nyo muna na talaga may substance yung impeachment complaint. Ngayon, una pa lang, i-refer nyo na kaagad. So, ibig sabihin nun, madidismiss ka agad dyan. Gago! Kang inagaguhan no? Gaguhan talaga no? Tanggap na ng Speaker ay meron lamang silang 10 session days para isa lang ito sa order of business sa Naku Senado. po, in 10 session days, dismiss yung animal na yan. Gago! Wala na. Next year na uli. Kita nyo kung gaano ginagago ang mga Pilipino? Gago! Ano mga kababayan, papayag ba kayong gaguhin kayo ng gobyernong ito lalong-lalo na dyan sa Kamara? Gago! Kung hindi, is-post nyo sa social media. I-share ninyo to yung video na to. Kasi dapat di tayo pumayag gaguhan to. Ginagago nyo yung proseso At meron lang 3 session days para naman ma-refer ito sa Committee on Justice kung saan tutukuyin kung sufficient in form and substance ang reklamo. Ayon sa rules ng Kamara, deemed initiated na ang isang impeachment complaint oras nga na ma-refer ito sa Committee on Justice. Patay. Ayon naman sa konstitusyon, hindi na maaaring maghain pa ng Nako, panibagong wala na. impeachment Tapos sa na, parehong finish tao na. sa loob ng isang taon, oras na magsimula o ma-initiate na nga ang impeachment proceedings. Jiggy, sa January 26 o sa susunod na Lunes na nga, magre-resume ang sesyon dito sa Kamara at aabangan wala natin na. kung isasalang na ba ito Gaguhan na. sa itong naunang impeachment complaint Gaguhan na sa talaga order sa of business Pilipinas. sa plenaryo. At mag-aabang din tayo kung may hahabol pa ang ibang impeachment or grupo na maghahain nga ng impeachment complaint sa Office of the Secretary General within this week. Wala na. Rin kasing sinabi ng Makabayan Block na maghahain nga sila ng impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos. Gayon din yung DDS group na sinasabi ni Erice na unang lumapit nga sa kanya na magpa-file ng impeachment complaint. Yan muna Wala ang na. latest dito sa Kamara. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Mga Wala kapatid, na. Jig Manikad po. Gaguhan na talaga mga kababayan. Kitang-kita nyo na, di ba? Gaguhan na. So, kayo na bahalang humusga. Pero ayan napaka-obvious na talagang tinatarantado tayo ng gobernong ito. Payag po ba kayo? Punta na tayo ngayon doon sa hearing kanina kasi doon kanina merong nag-aapoy. At dito, hindi nakalusot kay Marcoleta. Hindi nakalusot kay Marcoleta ang palusot ng DOJ. Nako, ano ba yan? Ano na naman nangyayari dyan? Grabe ho talaga yan, ha? Ang problema, prosecutor pa doon yun, ini-insist mo kasi yung restitution kaya tayo nagkakaroon ng problema. Will you still insist on that? Sir, we never mentioned that restitution is a condition. Paulit-ulit po namin sinasabi yon, Mr. Chair, na hindi po siya kondisyon para ang isang tao ay matanggap o makonsidera bilang isang witness under the Witness Protection Tapos na Program. tayo dyan. Tapos na tayo dyan. Ang Kaya nga po, naging problema- sinasagot ko po kayo na hindi ko po namin sinasabi. Grabe, binabastos ka, Marcoleta, oh! Marcoleta, parang oh. Kayo naman, wag ganun. Hindi naman binabastos. Kayo naman, masyado naman kayong mainit ang ulo ninyo Wag ganun. Wag ganun mga kababayan. Masyadong mainit ulo nyo. Po kami sinasabi na restitution is a condition. So I'm not insisting on it, sir. Hindi mo sinasabi ngayon, but when you were talking about a memorandum, yun ang sinasabi mo, there, pwede naming ilagay yung restitution because it is a matter of good public policy. Ano namang klaseng, kaya nga nahihirapan sila Yung Diskaya, to my mind, were the first to apply under the Witness Protection Program. Ang problema, ang sabi ng then Secretary of Justice, now Ombudsman, ay hindi naman basta-basta ganun.
kinakailangan isaulin ninyo yung ininakaw ninyo. Ang problema po doon, kung wala namang korte pa pong nagsasabi kung talagang sila ay nagnakaw o nakapagnakaw, sino pong magkukwenta nun? Tapos ano yung in-explain ninyo, under a certain paragraph of the law, merong memorandum na kung saan magkukomply sila doon yung pinipilit yung restitution. And I think some of the potential witnesses that can be processed under that program, nagsipagbigay na ng kung ano-ano eh. Is that true? Only those who have been admitted into the program actually returned or made the restitution, sir. Why did they do that? They did that because it was their own initiative or you required them to do that? So sinasabi nung taga DOJ, only daw yung mga natanggap, yun daw ang magre-restitute. Ibig sabihin, magsosole ng pera. So mga natanggap. So parang, una tinatanggi mo na yan ay requirement, pero pag natanggap ka na, kailangan mo isole. So ano ba talaga? Hindi ko na-gets eh. Pasensya ka na ha, taga DOJ ha. Hindi ko mag-gets eh. Una, tinatanggi mo na requirement yun. Pero ngayon, sinasabi mo, pagka ikaw ay napasok na sa WPP, yung Witness Protection Program, kailangan mo nang i-restitute. Kaya nga ang ganda ng tanong ni Marcoleta dito. It was an agreement between the Department of Justice through the Secretary of Justice, sir, and the Kaya hindi siya makalusot dito eh. Kasi ang gulo nung kanyang sagot. Is that true? only those who have been admitted into the program actually returned or made the restitution, sir. Why did they do that? They did that because it was their own initiative or you required them to do that? So, ibig bang sabihin, pag napasok sa Witness Protection Program, kailangan isoli yung pera? Yan ba requirement or hindi requirement? Yan ang tanong eh. Yan tinatanong eh ni Marcoleta. It was an agreement between the Department of Justice through the Secretary of Justice, sir, and the Agreement daw. witness applicant po. That is the problem. The agreement is based not on the provision of the WPP. So mga kababayan, sinasabing napakalinaw dito. Yung agreement daw, may agreement daw kasi sabi nitong taga DOJ. Yung pinagpipilitan niya between the DOJ secretary and yung tao na gustong pumasok sa WPP. Kasi alam mo, maraming pumupuna kay Marcoleta dito eh. Para daw kinakampihan niya si Diskaya. I don't think so. That's not the point here. Ang problema kasi, kaya paulit-ulit ko sinabi, pinost ko nga ito sa TikTok, pinost ko rin ito sa YouTube ko. Eto, makinig kayo. Any person na nag-commit ng kasalanan or quote-unquote corruption, basta wag lang ituro si BBM o di kaya si Romualdez pasok sa WPP. Nagiging bayani basta wag idadawit si Marcos at si Romualdez. Ganyan na nangyari doon sa mga DPWH official na aminado naman sila na nagnakaw, na meron silang porsyento. Yun nga yung nakakapagtaka eh. Aminado ito, mga to, ginawa ninyong witness ngayon. Bakit? Kasi nga, hindi itinuro si Romualdez, hindi itinuro si Marcos. Again, bahala kayo dyan kasi nasa Witness Protection Program nyo yan. Pero ito ang point. Bakit selective? Nung si Diskaya na tinuro si Marcos, si Romualdez, hindi nyo pinayagan. So ibig sabihin nun, double standard ang ginagawa nitong DOJ. Pagka tinuro mo si Romualdez, out ka sa WPP. Pero pag nagturo ka ng iba, katulad nito si Bernardo, na tinuro ang iba, wag mo ituturo si Romualdez, wag mo ituturo si BBM, magturo ka na lang ng mas mataas sa'yo. Kasi ganito kung bakit ako na busit dyan sa ganyang klaseng proseso. Bakit? No choice si Bernardo.
kung hindi magturo ng ibang mas mataas o mas sabi nga mas nag-commit daw ng crime. So ikaw ngayon na yung halimbawa lang, alam mo talaga na si Romualdez ang punot dulo nito. Paano ka ngayon lalagay sa WPP? Kailangan maghanap ako ng ituturo na iba. O sino pa bang mas mataas dyan na mas skandaloso? Walang iba kung hindi yung mga nakulong na dati. Na ngayon ay talaga namang sila ay acquitted po. They are acquitted by the court. Before, kasi nga po, sila ay persecuted dahil against sila kay Pinoy. Si Senator Ramon Bong Revilla Jr., against po siya noon sa mga dilaw. Tandaan nyo ho ito. May ano ho siyang, hindi siya sumunod kay Pinoy. Kaya pinakulong siya. At na-acquit siya ng korte. Don't ever forget that. Ano ibig sabihin nun? Gawa-gawa ang lahat ng mga akusasyon sa kanya noon. Ngayon, easy target na siya. Easy target na siya. Kaya, etong si Bernardo, dahil nga, basta wag mong papangalanan si Romualdez, papasok ka sa WPP, kung ikaw ay nagnakaw, ngayon bayani ka na. Diba? Ikaw na nga yung may kasalanan, ikaw pa bayani. Basta, wag mong ituturo si Romualdez, wag mo ituturo si Marcos, magturo ka na lang ng iba. Yung kapanipaniwala. Sino ba? Siyempre yung easy target. Si Joel Villanueva at si Revilla. Bakit si Joel Villanueva easy target? Tingnan nyo yung tatlong inaakusa. Hindi ko kinakampihan tong tatlong to. Pero tingnan nyo na lang magkaroon kayo ng utak. Si Jinggoy at saka si Revilla, pareho silang nakulong at na-acquit. Okay? Si Villanueva, taga Bulacan. Alam naman nating yung Bulacan ng isa sa quote-unquote masasabi nating malalang flood control. Di ba? Na ghost project. So silang tatlo, madali silang target. So ituro mo na lang yung tatlo na yan, sikat pa yung mga siyempre artista yung dalawa. So sikat yan. Yung isa, anak ng pastor, sikat yan. It will be an issue. Pag naging issue yan, mawawala na yung kay Romualdez. Gago! Kaya nga kung seryoso talaga ang DOJ dito, bakit sinasabi ni Marcoleta, bakit hindi nyo pinapayagan ang Diskaya? Again, simple, very simple reasoning. Ano ho yun? Kasi si Diskaya, itinuro si Romualdez. Ganun lang kasimple. Sabi ko nga, kung sinasabi ng WPP, it cannot be a condition. Kahit nasa memorandum, huwag mo ipipilit. Hindi po pwede yun eh. Kaya sinabi ko sa iyo earlier, and I think I should tell it again to you, sabi nating mga abogado, the spring cannot rise higher than its source. Yun. The law itself is the source. Ang spring, yung memorandum mo. Pinipilit mong ilagay sa memorandum yung restitution eh. O kaya merong ako nababalitaan, parang meron ng gustong umatras. Magkano ibibigay? At kanino ibibigay? Sino mag-a-account nun? Sino nagsabi nun na kung mangungulekta kayo sa DOJ? Di ba abuse of discretion yun, Mr. Padulyon? No, it is not, sir. What is it? It is not abuse of discretion. What The is parties, if I may be allowed to answer, Yes, sir. what is it? Yes, sir. If the parties both agree to the terms and conditions contained in the memorandum of But you agreement, cannot there is no impose an abuse. agreement. If you cannot impose an agreement which is not required by the law, especially if you will put restitution there, how can you do that? Mr. Chairman, sir, yung restitution po, yung memorandum of agreement is a product of an agreement between both the Secretary of Justice, representing the DOJ and the WPP, and the witness applicant. Wala pong abuse doon kung pareho po sila nagkasundo. Paulit-ulit na po naming sinasabi. At paulit-ulit ko din isasagutin. Paano kung hindi nagkasundo? Paano ko sinabi nung applicant, ay ayoko? Kasi wala pa namang court ruling, papayagan nyo ba? So,
pasensya ka na po ikaw na taga DOJ. Mali po kasi yung argument ninyo na pag nagkasundo. Paano kung hindi pumayag yung witness at sinabi niya, let the court rule first kung magkano ba yung isosoli namin. Yan lang naman yung sinasabi ni Marcoleta Hayaan natin ng korting magsabi, isoli mo ito. Di ba? Pero it should not be the requirement. It should not be kasi kung gano'n, ang sinasabi ni Marcoleta, kung gano'n ang mangyayari, baka wala nang pumasok sa WPP, yung Witness Protection Program. Bakit pa papasok? Wala na silang isosoli Di ba, nafi-freeze na yung mga account nila, paano isosoli yun? Wala na silang pera. So, ibig sabihin, that opportunity for them to tell the truth na wala na. I may refresh the memory of the good senator during the last hearing of November 14. Sir, dapat yung mga ganyan, wag yun ang binibitawan. Delicates kasi mapipikon si Marcoleta sa mga ganyan niya. Aba! Makakalimutin daw ako. Delicates yan. 2025. That matter that you raised about the statement made by the former Secretary of Justice was already put on the side when you asked that question. And we already informed the chairman that if they wish to file their application, if they wish to be processed, they go to the Department of Justice. Binanggit po yan, nasa transcripts po yan na sinasabi niyo, sige, wala mo nang pag-uusapang restitution. But did they ever come to the department to coordinate with us? No, they did not. And let me just put it on record, sir, na hindi po ito question na kung sinong nauna. Naku po, patay tayo dyan. Matinding bangayan to. Kasi meron kang ganyan, nyari ka ngayon. Hindi kasi alam mo, parang binabara si Marcoleta. Kung ako sa'yo, umuo ka na lang ng umuo. Hindi ako, bibigyan kita ng suggestion na umuo ka na lang kasi wala ka na magagawa Utos naman ng sekretary nyo, so understandable naman yun. Pwede mo naman sabihin Sir, pasensya na po, wala ako magagawa kasi sekretary po nagsabi. Maganda siguro si sekretary na lang ang tanungin ninyo. Wag ako. Parang ganun dapat Di ba? Wala yari ka ngayon. Patay tayo dyan. Salita. Hindi po ito question kung sino yung naunang nagbanggit ng napakaraming pangalan kung hindi rin naman nila kayang suportahan ng ebidensya at wala rin naman silang mabibigay na magpuprove o magpapatunay doon sa kanilang mga sinasabi. Yan po ang kailangan naming suriin. I'm sorry, Mr. Chair, he did not refresh my memory. Nako, yari ka po. Pinupulyot mo yung memory ko Hindi siya nagpunta rito na sabihin niya na, okay, pumunta ka sa DOJ, huwag na muna natin pag-usapan ng restitution. Walang ganon. Nagpunta nga siya rito dito si DOJ Secretary din O sabi ko, Boying, okay na ba yun? Papupunta. Di wala nang wala nang restitution Basta papuntahin mo silang mag-asawa doon. Hindi ba nagpunta ka, Mr. Diskaya? Yung kinabukasan nung magkita kayo rito? Mr. Diskaya, you may respond, but unfortunately, your time is up. Your Honor, Your Honor, hindi po kami... yes po, Your Honor. Napatapos na yung Lacson. Ayun nagpunta. So, to the rescue si Lacson. Gago! To the rescue si Lacson at sinasabi nga niya na, nako, tama na, tapos na oras mo, Marcoleta. Alam mo kung bakit? Again ang pinapalabas ng mga pink tae at saka mga loyalistang tanga, pinalalabas nila na kinakampihan ni Diskaya etong si pangalan nito ang pinakampihan ni Marcoleta si Diskaya. Alam mo, sino ba sumagot nun? I think si Governor Chavit Tinanong namin kung pinoprotektahan mo ba si Diskaya? Ang sagot niya, abay dapat protektahan. Yun ang tamang sagot yun. Yan yung sagot ni Governor Chavit nung Sabado sa Vox Populi. Uy, manood kayo Vox Populi, alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Alam mo, tama yung sinabi ni Governor Chavit. Ang sabi niya nga, dapat protektahan. Kasi alam nila, sila ang pinakamalaking kontraktor na nakakuha ng mga proyekto. Ibig sabihin, they are really involved in this mess.
Therefore, if they are involved in this mess, sila ang nakakaalam kung papaano sila nakapasok sa gobyerno na may pinakamalaking kontrata at kung sino ang kanilang binibigyan. Alam nila. Bakit nung binanggit si Romualdez, aba, tila sila na ang kontrabida. Ngayon, yung mga sila Bernardo ay biglang sila ngayon ang bida dahil hindi binanggit si Romualdez. Halatang kalokohan. Alam nyo mga kababayan, this is something that we really have to to look at, 'di ba? Kasi sabi ko nga ho sa inyo wag ho tayong magpaloko ho sa packaging ng media, sa packaging ng kanilang PR. Kasi alam mo may humahandle ng PR ng gobyerno to eh. Kita ninyo? Nawala na yung sisi kay Romualdez, na nahimik na yung issue kay Romualdez. Ang nawala na yung kinaugnayan ni Marcos. Remember there are people linking the president, the first lady, and even the son of Marcos on this issue. Bakit nawala na yun? Kasi nga, magturo kayo ng iba, gumawa tayo ng napakaraming issue, katulad ng, hindi ko sinasabing wag nating pagtuunan ng pansin, pero napakadaming isyung itinatapal. 'Di ba? Ang focus wala na. Eto nga kay Libiste. Tingnan ninyo kung paano gumalaw tong mga pinklawan tsaka mga dilawan Ang kini-question pa nila ngayon ay kung paano nakuha ni Libiste yung listahan. Instead, yung laman ng listahan. Sandali nga lang siya pinagsalita Sa haba-haba ng dapat siya ang laman ng Senate hearing Siya dapat ang laman, yung busisiin lang lahat ng sinasabi niya. Hindi, sandali lang siyang pinagsalita. Tapos ang binusisi pa, paano mo nakuha yung source mo? Ikaw na yung nagsasabi ng totoo, kini-question pa kung paano mo nakuha yung source mo. Di ba? The files that... Nakita nyo na? Ang tindi ng issue, no? Ang issue kung paano niya nakuha. Hindi yung laman ng files. Yeah? Kaya sabi ko nga sa inyo, tangina moro-moro na lang tong ginagawa nila na to. Talagang ipipilit nilang iiwas sa mga, ewan ko eto ako may nararamdaman ako. May nararamdaman ako. May nararamdaman ako na tila nila, mukhang inilalaglag na nila unti-unti si Romualdez, pero ililigtas talaga nila si Marcos. Kaya obserba natin sa mga darating na araw. Dahil mukhang, halimbawa, yung revelation tungkol doon sa pagbili ni Romualdez ng bahay through Diskaya, doon sa Forbes, parang ikinokonek na nila si Romualdez. I'm not sure if that is the PR now, what is happening sa gobyerno. Pero ewan ko kung yan ba ay pinipitik na nila para makita nila kung papalo ba ito kay Marcos. Kasi parang testing ground Sandali, tingnan natin kung pag pinitik ba natin si Romualdez, babanda ba ito kay BBM? Ngayon, may mga impeachment na tila pinalalabas sa mga Duterte o may contractor, isipin nyo may congressman na contractor na galit kay BBM. Ibig sabihin, in-impeach si BBM. So, tama ang ginagawa ni BBM kasi may mga kontraktor na tinatamaan. Parang gano'n ang pinalalabas. Yeah? Tapos yung sinasabi naman ni Tiangco, tama yung sinabi ni Governor Chavit Yung sinasabi niya na si Tiangco, parang yung pinagalitan daw ni BBM si Romualdez. Para bang iniiwas talaga si BBM, hinihiwalay si BBM kay Romualdez.